Bitawan mo ako, Rachel. Wala akong ginagawang masama sa'yo. At kung meron man, sabihin mo at pag-usapan natin. Pakiusap nga ni Sarah. Ayaw niya kasi ng iskandalo. Kailangan ba talaga ng rason? Sadyang naiinis lang talaga ako sa pagiging plastic mo, lalo na yung pagmumukha mo. Nagsimula namang magbulong-bulungan ang mga tao sa paligid. Tignan mo, oh. Wala man lamang nagbabalak na tulungan ka. Nakakahiya ba, Sarah? Pati ang bodyguard mo ay nakatayo lang at hanggang salita lang. Paano kasi? Kapag kinalaban niya ako, kaya kong pabagsakin ang negosyo ng pamilya nila. May nising sabi pa nga ng mayabang na si Rachel. Nang biglang, "Bitawan mo ang mami namin!" Umalingaw-ngawang sigaw ng triplets sa buong paligid matapos silang sumigaw at napunta naman sa kanilang atensyon ng lahat. Gulat at pagtataka naman ang rumehistro sa mukha nilang lahat. "Bitawan mo, sabi ang mami namin eh!" Sigaw ulit ni Damian at sabay nga silang tumakbo palapit kay Sarah. Saka ito hinila palayo kay Rachel na binitawan din naman niya. Teka, ano ibig niyong sabihin? Seryoso ba kayong mga bata kayo, ha? Naiinis na nga at galit na tanong ni Rachel. Nagbulong-bulong na naman ulit ang mga tao sa paligid. Nakaramdam naman ng kabatiya si Rachel. Teka, sila ba yung triplets na anak ng may-ari nitong hotel? Sila nga yun, kilalang-kilala sila lang lahat. Anak sila ng bilyonaryo. Saad nga ng tatlong nag-uusap-usap. Mami nga namin siya eh, kilala niyo ba kami? Daddy lang naman namin ang may-ari ng hotel na to. Sabi naman ng batang nagngangalang David. Napasinghap naman ng mga tao sa paligid habang si Sarah naman naguguluhan nga sa mga nangyayari. Totoo nga kayang sinabi ng mga bata? Tanong niya sa kanyang isip. Hindi niya kilala ang mga to at paano nga ba naman niya ito makikilala kung pati sariling pagkatao niya nakalimutan niya. Hanggang saan nga ba ang kaya mong hamakin para makuha ang karapatan na dapat talaga ay sa'yo? May mga pagkakataon na sadya tayong kinuhanan ng karapatan ng iba pero sa palaban at patigasan. Makakaya mo pa rin bawiin ang karapatan na dapat sa'yo. Magandang araw sa lahat. Ako si Sarah, ito ang aking kwento na puno ng pakikipagsapalaran para makamit ang karapatan na dapat ay sa'kin. Sana ito ay inyong kapulutan ng aral. Alis na ako. Mag-iingat kayo ng mga anak natin dito sa bahay. Tawagan mo lang ako kapag nagka-problema, kasama mo rin naman si Manang Leslie. Pagpapaalam nga ni Henry sa asawa na si Sarah. Uuwi ako ng maaga dahil mamimiss ko kayo kagad ng triplets. Dagdag pa nga niya. Napangiti na lamang si Sarah. Huwag kang mag-alala. Kaya ko ng sarili ko. Mag-ingat ka rin papunta at pauwi mo. May ngiti namang sabi nito sa kanilapitan si Henry at hinalikan sa labi. Matapos ang matamis na pagpapaalam, ay umalis na nga rin si Henry para magtrabaho sa sarili nga nitong kumpanya. Wala nang mga magulang si Henry, habang si Sarah naman ay may ama pa pero hindi na nga nito nakasama dahil isang buwan na nga rin silang kasal ni Henry at bumukod na rin siya sa dad niya. Sarah, nandito ka ba? Nasaan ka? Sigaw nga ng familiar na boses mula sa sala. Hindi naman nakasagot pa si Sarah nang pumasok na nga sa loob ng kusina si Jillian, ang half-sister niya na kapatid niya sa ina. Namatay ang mom ni Sarah dahil nga sa panganganak sa kanya. Nag-asawa ulit ang dad niya at yun ang mom ni Jillian. Pero nagkaroon din ito ng complications noong naipanganak nga si Jillian, kaya kinuha rin ito sa kanila. 2 taon lang din ang agwat nila sa isa't isa. Napadaan ka? May problema ba? Hinahanap ba ako ni Dad? Agad namang tanong ni Sarah. Not exactly, pero puntahan natin siya after mo akong samahan. Ayoko kasi umalis mag-isa eh. At hindi ka naman busy dahil nandito ka lang naman sa bahay niyo. Samahan mo muna ako. May kikitain kasi akong kliyente ni Dad. Napapipirmahin nga ng kontrata. Eh baka matulungan mo rin akong kumbinsihin ng kliyente niyon. Mas magaling ka sa akin eh. Pagkatapos nun,
puntahan natin kaagad si Dad. May ngiting pangungumbinsi naman ni Jillian. Hindi naman kaagad nagsalita si Sarah, dahil hindi na rin kasi mabasa ang isip ni Jillian, lalo na't minsan, nagmamaldita at nagsusungit ito sa kanya. Mabait lang kapag may kailangan. Bihira lang itong makipag-usap ng maayos sa kanya, kaya naman hindi naging maayos ang relasyon nilang magkapatid. Nakahinga siya ng maluwag nung nagsama sila ni Henry, dahil akala niya ay tatantanan na nga siya ni Jillian, pero pumupunta pa rin ito sa bahay nila. Wala ka bang iba na masasama? May gagawin pa kasi ako, saka ikaw naman ang inutusan ni Dad. Ayaw ang harangin ang binigay ng utos sa'yo. Mas mabuting ikaw makakumbinsi ng kliyente para maging masaya si Dad, at hindi rin ako komportable na iwan ng matagal ang mga anak namin ni Henry. Saad naman ito. Lumapit naman si Jillian sa kanya, tinawakan nga siya sa braso. Ano ka ba naman, ate? Naiilang ka ba? Pasensya na kung hindi naging maganda ang relasyon natin. Gumagawa na nga ako ng paraan para magkasundo tayo. Tatanggihan mo pa ba talaga ako? Promise, hindi ako magagalit kung ikaw man ang makakumbinsi sa kliyente. Pretty please, saglit lang tayo para makauwi ka agad sa pamangkin ko. Pamimilit pa nga niya. Nag-isip naman si Sarah, at sa huli wala na nga lamang din siyang nagawa dahil alam niyang hindi siya titigilan ni Jillian, hanggat sa hindi nga siya pumayag sa gusto nito. Nagbihis na nga rin siya para samahan ng kapatid. Naiwan ko yata ang cellphone ko. Kailangan ko masabihan si Henry na umalis ako. Hindi mapakaling, sabi nga ni Sarah habang hinahalongkat ang bag niya, pero hindi niya talaga makita ang cellphone niya sa loob. Nako, tawagan mo na lang siya mamaya pagdating natin sa meeting place. Lobatin kasi ako eh. Mag-charge tayo doon. Sabi naman ni Jillian na siyang nagmamaneho sa kotse. Tumango na nga lamang si Sarah at hindi na nga nagsalita pa. Ibinaling na nga lamang niya ang tingin sa labas ng bintana ng kotse. Hindi familiar sa kanyang dinadaanan nila dahil puro puno lamang ang nakikita niya. Matapos ang ilang minuto ay inihinto naman ni Jillian ng kotse sa gilid ng palikong kalsada. Wait lang, may titignan lang ako sa likod ng kotse. Baka nakalimutan ko kasi yung inutos ni Dad eh. Sabi naman ni Jillian. Bago pa makapagsalita si Sarah, nakalabas na nga ng kotse si Jillian. Naghintay naman si Sarah sa loob hanggang sa magulat siya nang biglang bumaba nga ang lock ng kotse. Napatingin siya sa labas ng bintana. Nakita niya si Jillian na nakangising nakatingin sa kanya. Hawak-hawak ang car remote key. Sinubukan namang buksan ni Sarah ang pinto ng kotse, pero hindi ito mabuksan. Anong problema, Sarah? Nakakadiri naman. Tinawag kitang ate kanina. Buong buhay ko yatang pagsisisihan ang pagtawag ko na yun sa'yo. May pandidiring saad pa nga ni Jillian nang makalapit niya sa pinto ng kotse. Sinubukan naman ni Sarah na buksan ang bintana ng kotse ng mas malaki, pero mukhang kontrolado rin yun ni Sarah sa labas dahil high technology car pala ito. Teka, anong ibig sabihin nito, Jillian? Anong binabalak mo, ha? Bakit mo ginagawa to? Wala naman akong kasalanan sa'yo ah! Galit na sabi naman ni Sarah. Sobrang kinakabahan na nga. Hindi para sa sarili niya kundi sa maiiwan nga ng pamilya. Ano? Wala? Akala mo lang na wala? Masyado ka kasing papansin. Nakakainis yung pagiging plastic mo para magustuhan lang ng lahat. Nakakainis dahil nakukuha mo ang loob ng lahat sa simpleng pagngiti-ngiti mo. Nakakairita ka. Sigaw pa nga ni Jillian. Teka, ano bang sinasabi mo, Jillian? Wala akong ginagawang masama. Buksan mo na tong kotse, umalis na tayo dito. Hindi naman nakinig si Jillian at may pinindot sa hawak nga ng remote car key. Nataranta naman kagad si Sarah nang biglang mag-start ang kotse. Agad siyang tumingin sa harap niya at gulat na gulat nang makita na kapag dumiretso nga ang takbo ng kotse, sigurado siyang may mapaghuhulugan siyang bangin. Agad namang pumesto si Sarah sa driver's seat at sinimulang tignan ang mga controls ng kotse. Wala yang saysay, Sarah. Pinlano ko talaga to at sinigurado ko
na magtatagumpay ako sa plano ko. Puno ng kaba ang puso ni Sarah at pakiramdam niya, maiiyak na nga talaga siya sa mga nangyayari. Hindi niya ina-ekspekto. Sobrang biglaan. Unti-unti rin umaandar ang kotse. Teka Jillian, pag-usapan natin to. Mapag-uusapan pa natin to, diba? Lahat gagawin ko, itigil mo lang to. Isipin mo na lang yung mga pamangkin mo. Please, wag naman ganito. Hindi mo matatago kay dad to kapag naghanap siya sa akin. Problema ko na yun. Ang mahalaga, mawala ka sa buhay namin. Sigaw naman ni Jillian. Tuluyan ang naiyak si Sarah nang magtuloy-tuloy nga ang sasakyan sa bangin hanggang sa tuluyan na nga itong mahulog. Buong puso niyang hiniling na sana panaginip lang ang lahat ng nangyayari dahil kailangan niya pang makauwi lalo na't naghihintay pa sa kanyang 2 taon nga niyang mga anak na triplets pa. Sa kabilang banda, may nakasaksi sa pinagbagsakan mismo ng kotse. Walang may alam kung ano ang tunay na nangyari pero tinulungan naman nila si Sarah na wala ng malay nang dalhin nga sa pinakamalapit na ospital. Anong pangalan mo, Iha? Paano ka na-aksidente? Sinong mga pamilya mo? Wala kasing nakita na contact information o kahit na anong leads identity mo sa kotse mo. Tanong ng isang babae kay Sarah nang nagising siya sa ospital. Po? Hindi ko po alam. Halos pabulong namang sabi ni Sarah. Pinikit niya ang mga mata dahil nakaramdam siya ng pananakit ng katawan. Hindi rin naman siya kinulit pa ng babae, tinayaan na nga lamang muna na makapagpahinga. Lumipas ang 2 araw at nakakaupo na nga siya sa wakas, saka nakakapagsalita ng maayos. Sarah, yun lang ba ang naalala mo? Ang pangalan mo lang? Paglilinaw naman ang tanong ng doktor. Dahan-dahan namang tumango si Sarah. Marami kasing Sarah sa mundo kaya mas mabuti kung lumapit kayo sa pulisya para mahanap ang pamilya mo. Maayos na rin naman ang kalagayan mo. Manatili ka muna ng ilang araw pa dito at pwede ka nang lumabas. Sige po, Dok. Salamat po pero paano ang bills ko dito sa ospital? Tanong naman ni Sarah. Huwag mo nang alalahanin yun. Hindi kami mayaman ng asawa ko pero nabayaran na namin lahat. Hindi din naman kami walang-wala. Ang isipin mo na lang, magpagaling ka muna. May ngiti namang sabi ng Mildred na siyang nagdala kay Sarah sa ospital. Nagpasalamat naman ang husto sa kanya si Sarah at umalis na nga rin. Ang doktor, nalaman naman ni Sarah na nasa 50s na nga si Mildred. At ang asawa nga nitong si Leo, walang anak ang mga to at talagang matulungin sa kamabait. Nangako ito na tutulungan si Sarah hanggang sa makarecover ito. Masaya naman si Sarah na may ligtas siya ng mag-asawa. Pero pakiramdam niya ay malaking nawala sa pagkatao niya lalo na sa balita ng doktor na may amnesia siya. Hindi pa kasiguraduhan kung temporary amnesia ba to o permanent na. Kailangan niya nang mahanap ang pamilya niya kung meron man para bumalik niya sa buhay niya at makaalala. Paano kung marami siyang mahalagang tao na naiwan? Sa amin ka na muna manatili, Iha. Hindi ka magiging pabigat lalo na't mag-isa lang din naman akong naiiwan sa bahay dahil nagtatrabaho si Leo buong araw. Saad naman ni Mildred. Sigurado po ba kayo, Nay? Baka masyado na po ako nakakaabala. Kung hindi naman po problema sa inyo, matutulungan ko po kayo sa maraming bagay. Masipag po ako, tsaka madaling matuto. Sabi naman ni Sarah. Ayos na ayos lang sa amin. Wala ka rin namang mapupuntahan dahil wala kang maalala. Sigurado akong magkakasundo tayo sa maraming bagay. Natutuwang sabi niya ni Mildred. Sumang-ayon naman si Sarah at nagpasalamat ulit ng husto. Matapos ang ilang araw, ay na-discharge na nga rin si Sarah at pansamantalang nanatili nga sa poder ni Mildred at Leo. Pinilit yung makaalala pero wala talaga. Lumipas pa ang ilang buwan hanggang sa naging 3 taon. Hindi pa rin nahanap ni Sarah ang kulang sa pagkatao niya at ang paghahanap niya sa pamilya at katauhan niya hindi pa rin nagre-resulta. Kahit ganoon hindi pa rin siya sumusuko. Nang biglang, Sarah?
Sarah, ikaw ba yan? Gulat na tanong nga ng isang babae na hindi familiar kay Sarah. Hinain niya naman ang order nito sa mesa kasalukuyang tinutulungan ni Sarah at Mildred si Leo sa pag-aasikaso nito sa bagong bukas nitong maliit na restaurant. Pasensya na po pero kilala ba kita? Tanong naman pabalik ni Sarah. Ano ka ba? Magiging makalimutan ka na. Ako to si Kyla, classmates tayo ng grade 6. Teka, anong ginagawa mo dito? Hindi ba mayaman ang pamilya mo? Pang-uusisa pa nga ni Kyla. Teka, kilala mo ang pamilya ko? Pwede mo bang sabihin kung sino sila? Mahirap ipaliwanag pero baka alam mo ang bahay nila. Desperadang tanong naman ni Sarah. Tumawa na nga lamang si Kyla. Hoy, ano bang nangyayari sa'yo? Ang weird mo pero hindi ko alam ang sagot sa tanong mo Galing kasi akong States. Saka naging close tayo noon pero hindi nang patuloy ang communication natin. Saktong-sakto, may reunion tayo next week. May extra akong invitation dito, sa'yo na lang. Pumunta ka ha? Baka makatulong. Saad pa nga ni Kyla. Hindi naman nakapagsalita si Sarah at kinuha ang inabot nga nito na invitation. Binasa niya ito at may nakalagay na elementary reunion. Gaganapin ito sa syudad sa isang 5-star hotel. Hindi naman nakapagtanong pa ulit si Sarah nang makitang may kinakausap nga si Kyla sa cellphone nito. Tumalikod na nga lamang siya para bumalik sa counter. Nagpatuloy ang araw at hindi naman naalis kay Sarah ang nangyari kanina. Sinabihan niya sina Mildred at Leo sa nangyari. Nakasuporta naman ang mga to at pumunta nga siya dahil baka may makuha nga siyang sagot sa mga tanong niya. O kaya naman baka may malala nga siya kapag dumalo nga siya sa reunion. Pagkakataon na rin ito para mahanap ang pinagmulan niya. Mag-iingat ka, Iha. Tumawag ka kapag nagkaroon ng problema, sabi ni Mildred. Magsabi ka at huwag magtiis para mapuntahan ka kaagad namin, sabi naman ni Leo. Ngumiti naman si Sarah. Maraming salamat po sa paalala, Nay, Tay. Hindi naman ako mawawala habang buhay Dahil kahit mahanap ko ang pamilya ko, babalikan ko pa rin kayo. Tatawag ako kapag nakarating na po ako doon. Mag-ingat din po kayo, sabi naman ni Sarah. Tumango naman ang mag-asawa at niyakap siya bago siya tuluyang umalis na. Isang linggo lang si Sarah sa syudad. May isang linggo nga siya para hanapin ang buong pagkatao niya. Hindi magiging madali pero kakayanin pa rin niya. Welcome to Crystal Jones 5-star Hotel, ma'am. May ngiting bati nga ng guard ng hotel. Nagpasalamat naman si Sarah at tumungo nga sa counter para ipakita ang invitation letter niya. Bawat invitation letters ay mayroong reservations kung saan sila pwedeng manatili ng 3 araw. Kahit naiilang nga siya, pakiramdam ni Sarah hindi na bago sa kanya ang mga magagandang estruktura, gamit, disenyo at iba pang bagay na nakikita nga niya sa hotel. Aray ko po! Biglang daing naman ang isang batang lalaki na mabangga nga ito kay Sarah. Naku, pasensya na bata, ayos ka lang ba? Natatarantang sambit naman ni Sarah at agad na umupo para suriin ang noo ng bata kung saan ito nakahawak. Masakit ba ha? Mukhang wala namang bukol at pamumula Dagdag niya. Napatingin naman sa kanya ang batang lalaki at hindi ito makapagsalita nang mapatitig sa kanya. Hindi alam ni Sarah pero nakaramdam naman siya ng ginhawa at pagkamangha nang matitigan sa matang bata na nasa harapan niya. Kuya Damian, bilisan mo, tumakbo ka! Sigaw nga ng isa pang bata na tumatakbo. Nandiyan na si Mr. Kim, takbo na, Kuya Damian! Sigaw nga ng isa pa. Nagulat naman si Sarah at napakurap na ng ilang beses nang makitang magkamukha ang 3 bata. Iba-iba ang suot nitong damit, pero talagang magkamukha sila at magkaboses pa. Triplets? Tanong nga ni Sarah sa isip niya. Sorry po, Miss Ganda, bye po! Agad namang sabi ng batang nabangga kay Sarah at mabilis na tumakbo kasabay ng 2 pang bata. Bumalik kayo dito, Damian, David, Daniel! Lagot ako sa daddy niyo kapag umalis na naman kayo na walang paalam. Huwag niyo naman akong pahirapan, bumalik na kayo dito. Sigaw pa nga ng isang babaeng matanda, pati na rin lalaki na nakasuot ng tuxedo
habang hinahabol niya ang triplets. Ilang sandali lang nakapabalik na nga sa realidad si Sarah at itinuon na nga lamang rin ang atensyon sa pagtungo sa hotel room niya. Hindi na maalis sa isip ang triplets kanina dahil pakiramdam niya natutuwa siya sa mga to kahit hindi niya kilala ang mga to. Sa kabilang banda, sigurado ka ba kuya siya ba talaga ang nakita mo? Oo nga, siya nga yung nakita ko kanina sa hotel. Hindi kaya ako nagsinungaling. Dapat natin siyang puntahan para malaman natin yung totoo. Paano kung nagkamali ka lang at hindi pala yun si mami natin? Sagutan nga ng cute na triplets. Triplets sila. Si Damian ang panganay, sumunod si David at bunso naman si Daniel. 5 taon na nga sila ngayon. Kapwa silang nakatitig sa hawak na litrato ni Damian, kung saan nakikita nga ang mukha ng isang magandang babae na pinakilala sa kanila ng daddy nila na mommy daw nila. Malalaman natin ang sagot dyan kapag pumunta tayo sa hotel. Kailangan nating makabalik doon kaagad. Hindi pupunta si daddy sa party mamaya kaya paano tayo makakapunta doon? Tatakas ba tayo? Baka mapahamak lang tayo eh. Sagutan pa nga ng triplets. Nag-isip naman silang tatlo at matapos ang ilang sandali, nagkatinginan silang tatlo na para bang nababasa nila ang isip ng isa't isa. Si Mr. Kim! Sabay na sabi ng tatlo. Mabilis naman silang kumilos at lumabas sa kwarto nila. Agad silang bumaba mula sa ikalawang palapag at tumungo sa likuran ng bahay kung saan may swimming pool at sa unahan ay may maliit na cabin kung saan nananatili si Mr. Kim. Mr. Kim, nandyan po ba kayo sa loob? Mr. Kim, buksan niyo po ang pinto! Siguro nga ni Daniel sabay katok nga sa pinto ng cabin. Nandito ako, anong kailangan niyo? Siguro naman pabalik ni Mr. Kim na nasa gilid ng pool. Sa isang sulok kung saan may mga halaman at ginugupitan niya ito. Si Mr. Kim ang nag-aalaga sa triplets. Ilang yaya o kasambahay na ang sumuko sa pagbabantay sa tatlong makukulit na bata dahil sa kakulitan nga ng mga to at sobrang katalinuhan. Kaya nagdesisyon nga ang daddy nila na kumuha ng lalaki na pwedeng magmaneho, magbantay at makapigil nga sa kanila at the same time habang nagkukulit sila. Nasa 40s na nga rin ito at halos 1 taon na ngang nagbabantay sa triplets. Mr. Kim, samahan niyo po kami sa party mamaya sa hotel. Nakita po namin doon si Mami. Ngayon, please ngayon na po kaagad Mr. Kim. Agad na sabi naman ni Daniel nang nakalapit nga sila kay Mr. Kim. Ano na naman ba ang binabalak niyo? Kung gusto niyong pumunta, magpaalam muna kayo sa daddy niyo at dadalhin ko kayo doon. Hindi naman kayo sigurado kung mami niyo talaga yun eh. Ayokong ipahamak ang trabaho ko sa hindi kasiguradahang bagay. Seryosong sabi naman ni Mr. Kim. Sige na po Mr. Kim, please. Kaya nga po kami pupunta para malaman po kung siya ba talaga yung mami namin eh. Mabait naman po kayo kaya tulungan niyo na po kami. Hindi na po ba kayo naaawa sa amin? Paano po kung kayo kami at gusto po niyo makita ang mami niyo? Gusto nga namin tumakas pero alam po namin na mabait kayo at tutulungan niyo kami. Sige na po Mr. Kim. Sabi pa nga ni Damian. Hindi naman pumayag si Mr. Kim at nagpatuloy lang siya sa ginagawa niya pero hindi naman tumigil ang triplets sa pangungulit. Bumigay din sa huli si Mr. Kim matapos nga siyang kulitin ng triplets ng mahigit 3 oras. Nagplano naman sila ng gagawin at dahil hindi mapapaaga ng uli ng daddy ng triplets, makakapunta sila sa party ng walang kahirap-hirap. Ang ganda nitong dress ang binili ni Mildred. Talagang nagabala pa siya at may niligay pa talagang pera sa ilalim ng mga damit ko. Sisiguraduhin ko talaga na babawi ako sa kanila kapag nahanap ko na ang pamilya ko. Bulungan ni Sarah habang nakatingin sa whole body mirror sa harapan niya. Matapos matignan ng maayos ang sarili, lumabas na nga rin sa kwarto ito sa hotel at tumungo sa function hall ng 4th floor kung saan gaganapin mismo ang elementary reunion nila. May natanggap na booklet si Sarah kung nasaan ang lists nang dadalo at nakalista nga ang pangalan niya doon. Nalaman din niya na Sarah Fernandez Jones pala ang buong pangalan niya. Wala naman siyang maalala o familiar sa kanya sa mga pangalan na nabasa niya. Siguro ay maaalala niya ang mga to kapag nakita niya ang mga mukha nila. Sarah, finally dumalo ka.
Nag-worry talaga ako na baka hindi ka dumalo eh. Nangiting sabi nga ni Kyla nang magkasalubong nga sila ni Sarah. Salamat nga pala sa invitation mo, Kyla. Nangiting pagpapasalamat naman ni Sarah. Ayos ka lang ba, Sarah? You don't have to be humble. Ang saya ko dahil namamansin ka pa rin sa kabila ng narating mo sa buhay. I'm very happy for you. Masaya bang maging asawang may-ari ng 5-star hotel na to? Parang kinikilig pa nga na tanong ni Kyla. Gulat naman ang rumihistro nga sa mukha ni Sarah matapos marinig ang sinabi ni Kyla. Ha? Saad pa nga nito? Asawa kong may-ari ng hotel na to? Paglilinaw niya na tanong. Oo naman. Naku, ikaw pinagtitripan mo ba ako? Wait lang. Tatawagin ko yung ibang friends natin doon. Dito ka lang, babalikan kita. Saad pa nga ni Kyla. Hindi naman nakapag-react o nakapagsalita pa si Kyla. Nangiwanan na nga siya nito. Gulong-gulo naman ang isip ni Sarah at pilit na inalala nga ang pagkakaroon niya ng asawa. Kahit na anong pilit niya ay blanco pa rin ang isip niya at pakiramdam niya ay sumasakit na nga lamang ang ulo niya. Look who's here! Is that you, Sarah? Bakit ang cheap ng damit mo? Akala ko ba may senso ka na pero mukhang chismis lang yata yun eh. Napatingin naman si Sarah sa babaeng maarte nang biglang lumapit sa kanya ito na may kasamang dalawang babae sa likuran nito. Sino ka? Kunot mo ang tanong naman ni Sarah. Tumawa naman ang babae at bumalik din sa pagiging seryosong mukha nito. Don't you remember me? It's Rachel, the perfect beauty of our batch. And I'm not just successful now but I'm also married to the most successful man in the country. Ani pa nga nito, nahalatang nagyayabang. Teka, close ba tayo noon? Tanong nga ulit ni Sarah. Bigla namang nainis si Rachel sa tanong niya. Seryoso ka ba? Tayo close? Never! Hindi kita makakasundo dahil plastic ka. Kilala ka bilang anghel sa section natin pero I know that you are not. Lahat ng tao may kanya-kanyang tinatagong kulo at dumi. At isa ka na sa kanila. Pagtataray pa nga niya. At hindi naman naintindihan ni Sarah kung saan ba rin gagaling ang galit ni Rachel sa kanya. At bigla-bigla na nga lamang siyang pinapahiya sa harapan pa talaga ng ibang tao. Yung sa'yo ba? Nilalabas mo na ngayon? Mas maganda pala kung itatago na lang eh. Pili ang saad naman ni Sarah. Hindi naman makapaniwala si Rachel sa sinabi nga ni Sarah. How dare you? Singhal niya at mabilis na hinablot nga ang buhok ni Sarah. Ang kapal-kapal talaga ng mukha mong babae ka. Mapagpanggap ka naman. Sigaw niya. Napataing na nga lamang si Sarah nang hilain nga siya ni Rachel papunta sa gitna ng maraming tao. Nawala naman ng tugtog ang musika sa paligid. Rachel, ano ba sa tingin mong ginagawa mo? Bitawan mo nga si Sarah? Biglang sabi naman ni Kyla nang makalapit nga kina Sarah. Ikaw na naman? Ang bodyguard ditong babaeng to? Alam kong alam mo na hindi lang ako naiirita sa ugali ng babaeng to noon pa man. Hindi na sana siya dumalo dito eh. Ayan, napahiya siya. Natatawang sabi pa nga ni Rachel. Sinubukan namang kumawala ni Sarah sa pagkakahawak ni Rachel sa buhok niya pero masuligpit lang ang pagkakahawak nito. Bitawan mo ko, Rachel. Wala akong ginagawang masama sa'yo at kung meron man, sabihin mo at pag-usapan natin ng maayos. Kailangan ba talaga ng rason? Sobrang naiinis lang talaga ako sa pagiging plastic mo, lalo na sa pagmumukha mo. Nagsimula namang magbulong-bulungan ang mga tao sa paligid. Tignan mo wala man lamang nagbabalak na tulungan ka. Nakakahiya ba, Sarah? Pati yung bodyguard mo nakatayo lang at hanggang salita lang. Paano kasi, kapag kinalaban niya ako, kaya kong pabagsakin ang negosyo ng pamilya nila. Nangising sabi pa nga ni Rachel. Nang biglang, bitawan mo ang mami namin! Umalingaw-ngawang sigaw ng triplets sa buong paligid matapos silang sumigaw. Napunta naman sa kanilang atensyon ng lahat. Gulat at pagtataka ang rumihistro sa mukha nilang lahat. Bitawan mo sabi ang mami namin eh! Sigaw nga ulit ni Damian at sabay silang tumakbo palapit kay Sarah. Saka itinila palayo kay Rachel na binitawan din naman niya. Teka, anong ibig niyong sabihin? Seryoso ba kayong mga bata kayo
Galit na tanong nga ni Rachel. Nagbulong-bulungan naman ulit ang mga tao sa paligid. Nakaramdam naman ng kabatiya si Rachel. Teka, sila ba yung triplets na anak ng may-ari nitong hotel? Sila nga yun. Kilalang kilala sila ng lahat eh. Anak sila ng bilyonaryo. Saad nga ng tatlo. Mami nga namin siya eh. Kilala niyo ba kami? Daddy namin ang may-ari ng hotel. Sabi naman ni David. Napasinghap naman ng mga tao sa paligid, habang si Sarah naman, naguguluhan sa mga nangyayari. Totoo nga kayang sinabi ng mga bata? Tanong nga sa kanyang isip. Hindi niya kilala ang mga to at paano nga ba naman niya ito makikilala kung pati sariling pagkatao niya nakalimutan niya? Ayos ka lang ba, Sarah? Gusto mo bang samahan mo na kita sa labas? Nag-aalalang tanong na nga lamang ni Kyla nang lapitan si Sarah. Natauhan naman si Sarah. Ayos lang ako, Kyla. Kami na lang ng mga batang lalabas. Saad na nga lamang niya. Hindi na nga rin nangulit pa si Kyla at hinayaan na umalis sa party ni Sarah kasama ang triplets. Tumungo naman si Sarah sa ground floor kung nasaan ang lobby para kausapin ng masinsinan ang triplets. Hindi ba't kayo yung nakita ko na tumatakbo palabas kanina? Bakit niyo pinagsigawan kanina na mami niyo ko? Takang tanong nga ni Sarah. Pasensya na miss pero hayaan niyo po ako magpaliwanag para sa mga triplets. Ako nga pala si Mr. Kim at ako ang bantay ng kambal. Sabi naman ni Mr. Kim at tumupo sa tabi ng triplets. Nagkaharap na nga sila at pinapagitnaan naman ng isang mesa na pabilog. Tumangaw naman si Sarah at hinintay ang paliwanag ni Mr. Kim. Sinasabi ng triplets na ikaw daw ang mami nila. Dahil kamukhang kamukha mo siya. Mahigit 3 taon na nang naglaho bigla ang mga magulang ng bata. At hinahanap naman siya ngayon ng daddy nila para matigil na sa pangungulit ang triplets sa kanya. Paliwanag pa nga ni Mr. Kim. At teka, hinahanap niya ang mami nilang 3 dahil yun ang gusto ng mga bata? Hindi niya ba gustong mahanap ang mami nila? Hindi ako sigurado sa dahilan. Kung gusto niyo ng mas detalyado na impormasyon, sumama kayo sa amin sa bahay nila para makausap si Mr. Jones, ang daddy ng triplets. Nag-isip naman kaagad si Sarah. Nagdadalawang isip kasi, pero kahit nga anong bagay na posibleng makapagtuturo nga, sa pagkatao niya ay susubukan niyang pasukin. Matapos ang ilang minutong pag-iisip, pumayag na nga rin siya. Wala naman silang sinayang na panahon at nagdesisyon na ngayon pumunta sa bahay ng triplets. Wala na nga rin gana si Sarah na magpatuloy pa sa party dahil nasira na nga ang mood niya dahil sa mapanglait na mga kabatch niya dati. Hindi naman lahat, pero karamihan sila ibang tingin sa kanya. Mr. Kim, saan ba kayo nanggaling at lumabas pa kayo? Hindi naman na ituloy nga ni Henry ang sasabihin ng makita si Sarah. Nakasunod na pumasok nga ni na Mr. Kim at ng triplets sa sala ng bahay nila. Daddy, nakita na po namin si Mami. Siya po ang mami namin, diba, Daddy? Hindi naman po kami nagkamali. Magkasunod na tanong pa nga nila Daniel at Tumian. Mr. Kim, bisan mo muna ang mga bata para makatulog na sila. Seryosong utos naman ni Henry. Tumango naman si Mr. Kim. Aangal pa nga sana ang triplets na ipaliwanag nga niya sa mga ito na kailangan ng mag-usap ng masinsina nila Henry at Sarah. Kaya wala na nga rin nagawa pa ang triplets. Pag-alis nila ay titig na titig naman si Henry kay Sarah. Dahilan para mailang nga ito. Pasensya na sa istorbo, pero nadala lang siguro ako sa sinasabi ng mga bata. Hindi naman ako ang mami nila, diba? Base kasi sa reaction mo, hindi ka kumbinsido na ako ang hinahanap niyo. Naiiling na sabi na nga lamang ni Sarah. Umupo ka muna. Tanging sabi naman ni Henry at nauna na ngang maupo sa sofa sa sala. Umupo rin naman si Sarah sa kaharap na sofa na inuupuan ni Henry. Ako si Henry Jones. Ako nga man ang mga bata. Naiintindihan ko kung bakit nila sinasabi na mami ka nila dahil talagang kamukhang kamukha mo siya. At sa pagkakaalam ko, wala namang kapatid ang asawa kong si Sarah. O kaya kamag-anak, pareho kaming ulila. Pag-umpisa nga ni Henry.
Medyo nagulat naman si Sarah nang malamang kapangalan pa nga niya ng asawa nito at kamukha pa. Ako naman si Sarah. Hindi ko talaga maalala ang apelyido ko at ang malaking parte ng pagkatao ko naglaho din. Nagising na lang ako noon 3 years ago sa isang ospital at sinabi ng mga nakakita sa akin at nakakupkup sa akin na naaksidente daw ako. Nahulog ang kotse na sinasakyan ko sa bangin. Kumunot naman ang ni Henry. Sigurado ko ba sa sinasabi mo? Ako ang tatanungin. Masasabi ko na, ikaw nga talaga si Sarah. Ramdam ko yun. Pero ang huling naalala ko, umalis na si Sarah at hindi na bumalik dahil ayaw niya sa akin. Pagtatakang sabi pa nga niya. Hindi niya magkatugma. Halos pabulong namang sabi nga ni Sarah dahil akala niya malalaman na nga niyang tungkol sa pagkatao niya. Ano kaya kung magpa-DNA test na lang kayo ng mga bata? Dito ka na lang din manatili habang wala pang resulta. Dahil mukhang gustong-gusto ka naman ng mga anak ko. Suggestion pa nga ni Henry. Nabuhayan naman kaagad ng loob si Sarah at agad na pumayag nga sa suggestion ni Henry. Nangako naman siya na magsisipag siya at tutulong nga sa bahay nila para makabawi sa pagtira. Aalagaan din niya ang triplets. Matapos ang maikling pag-uusap ay nagpahatid naman muna pabalik si Sarah sa hotel dahil nandoon naman ang mga gamit niya. Pinauwi kaagad niya si Mr. Kim matapos siyang ihatid nito dahil bukas na nga siya pupunta sa bahay ni Henry. Kinabukasan, pasensya ka na kung maaga kitang tinawagan para papuntahin dito. Hinahanap ka kasi ng mga bata eh. Ayaw nilang kumain ng breakfast kapag hindi ka nagpakita sa kanila. Umiiyak na rin kasi si Daniel. Pagpapaumanhin pa nga ni Henry. Ayos lang, naintindihan ko naman. Nasaan ba sila? Nasuyang tanong naman ni Sarah. Tinuro naman ni Henry ang kusina kaya tumungin na nga din doon ang babae. Nadatnan naman niya ang triplets na nakatunganga nga lamang habang nakatingin sa pagkain sa mesa na inihanda ni Manang Leslie, ang nag-iisang kasambahay nila Henry. Sarah, buhay ka! Bumalik ka! Natutuwang sambit pa nga ni Manang Leslie, saka mabilis na lumapit kay Sarah at niyakap ito ng mahigpit. Pasensya na po, pero hindi ko po kayo naaalala. Kung ako talaga ang Sarah na sinasabi niyo, masaya akong makita ulit kayo. May galang na saad na nga lamang ni Sarah at niyakap pabalik si Manang Leslie. Ikaw si Sarah. Hindi ako pwedeng magkamali. Sinabi na sa akin ni Henry ang lahat. Masaya akong makita ka ulit. Tutulungan kita na makaalala. Maluluhang sabi pa nga ni Manang Leslie, saka kumawala sa yakap. Agad naman na lumapit si Sarah sa triplets at niyakap din niya. Dito ka na po ba titira, Mami? Hindi mo na po ba kami iiwan? Magiging good boy po kami palagi para hindi po kayo umalis. At magiging the best kuya rin po ako at magiging tagapagligtas niyo po para hindi na po kayo maghanap ng ibang tagapagligtas. Sunod-sunod na saad pa nga nila Daniel, David at Damian. Nakaramdam naman ng saya ang puso ni Sarah dahil sa kagustuhan ng mga ito na manatili siya. Hiling niya ay sana ito na nga ang pamilya na matagal na nga niyang inaasam na maalala. Hindi ako alis hanggang sa gusto ng daddy niyo na manatili ako dito. Sa ngayon, maging good boy kayo at kumain ng marami para lumaki kayong matatapang at tagapagligtas ng kahit na sino, okay? May ngiti namang sabi pa ni Sarah. Nakumbinsin niya ang triplets na kumain na. Sinaluhan na nga rin niya ang mga to at sumabay na nga rin si Henry sa almusal nila. Manang, naayos mo na ba ang guest room sa ikalawang palapag? Darating ngayon si Jillian at doon na naman siya mananatili. Tanong nga ni Henry. Oo, naayos ko na. Akala ko magtatagal pa siya sa pinagbabakasyonan niya. Ayos lang ba na nandito siya ngayon nandito si Sarah? Takang tanong pa ni Manang Leslie. Nakaramdam naman ng pagka-curious si Sarah sa pangalan na narinig niya at hindi napigilan na sumingit nga sa pag-uusap ng dalawa. Jillian? Sino siya? Curious na tanong niya. She's my fiancé. We are getting married next month at sana magkasundo kayo.
Agad namang sagot ni Henry. Ikakasal ka na? Paano yun? Paano na kung ako ang asawa mo? Pwede ba yun? Naguguluhang tanungan ni Sarah. Pakiramdam niya ay biglang kumirot ang puso niya. Sa di malamang dahilan. If you are my past wife, we can divorce immediately. Hindi ko ipagdadamot ang triplets sa'yo at isa pa. Hindi naman ako ang unang umalis at nangiwan. Pipigilan mo ba ang pagpapakasal ko? Lalo na kung mawala ang amnesia mo at maalala mo lahat? Hindi naman na nakasagot pa si Sarah. Wala naman siyang maisagot dahil wala naman siyang alam sa nangyari talaga sa kanila ni Henry noon. Kung ito nga ang asawa niya. Depende kung anong maalala ko. Pero hindi ka pa rin pwedeng magpakasal ng basta-basta hanggat hindi na ayos ang nakaraan. Seryosong sabi naman ni Sarah. Kung wala namang nagawang masama si Sarah noon, ay ipaglalaban niya ang karapatan niya. Siguraduhin siya sa sarili niya na ang aksidenteng nangyari noon sa kanya ay hindi pagpapakamatay. Kailangan nang maalala ka agad ang nangyari sa aksidenteng yun. Henry, you're still here, right? I'm home! Sigungan ng kung sino mula sa labas ng kusina. Sinenyasa naman ni Henry si Manang Leslie na palabasin para tignan kung sino ang nasa labas. Matapos ang ilang sandali, ay pumasok naman na ang babae sa kusina na hindi familiar kay Sarah. Hi babe, namiss kita ng sobra. May lambing na sabi naman ng babae sa kahinalikan nga sa Henry sa pisngi. Tinignan niya naman ang mga bata. Marami akong pasalubong sa inyo, sigurado akong magugustuhan nito. Natutuwa pa nga nitong sabi. Napahinto naman ito nang napatingin kay Sarah. Nag-abot ang tingin nila sa isa't isa at may kakaibang napansin naman si Sarah. Pakiramdam niya ay gulat na gulat ang babae at parang takot. Pero nawala rin ito, kaya baka namamalik mata lang siya. Sino siya? Bakit siya nandito? May nangyari ba nung wala ako? Tanong nga ni Jillian. Hindi mo ba siya kilala? O sinasadya mong hindi siya kalalanin? Sarah, this is Jillian. My wife's half-sister. Jillian, siya si Sarah at hindi pa sigurado kung siya nga ba talaga ang half-sister mo dahil may amnesia daw siya, kaya hindi niya tayo kilala lahat. Oh really? Kamukhang kamukha mo nga ang half-sister ko pero marami na kasing nagpakilala bilang siya rito eh, kahit hindi naman talaga. I hope you're not one of them. And let me correct it. I am Henry's soon-to-be wife. Kahit ikaw talaga ang half-sister ko, it doesn't mean na magkakabalikan na kayo ni Henry, since ikaw naman talagang nang iwan. Tas kilay na sabi niya ni Jillian. Kumunot naman ang noon ni Sarah. Naiintindihan ko ang pinupunto mo, pero kailangan mo ba talagang ipagdiinan pa yan? Kung ako nga nang iwan, sa tingin mo ay gusto ko rin na makipagbalikan? Matapang na sagot naman ni Sarah. Naninigurado lang. Ngayong sinabi mo yan sa harap ng mga bata, umaasa ako na paninindigan mo ang sinasabi mo ha. Hindi naman na nagsalita pa si Sarah at tinignan ng mga bata. Tapos na ba kayong kumain? Paliliguan ko na kayo. Mangiting sabi ni Sarah. Excited naman na tumango ang kambal at dali-daling tumayo sa pagkakaupo dahil tapos na nga rin silang kumain. Umalis naman si Sarah sa kusina kasamang triplets. Aba, bastos yung babae niya na. Sigurado akong hindi siyang kapatid ko dahil mabait na tao si Sarah at magalang siya sa lahat. Walang respeto. May inis na sabi pa nga ni Jillian. Hayaan mo na. Lalabas din naman ang katotohanan. Hinayaan ko lang siyang manatili dito dahil gustong gusto siya ng mga bata at ayaw ng mga to na umalis siya. Saway naman ni Henry sa pinapakitang ugali ni Jillian saka tumayo mula sa pagkakaupo. Alis na muna ako. Saka na lang tayo mag-usap. Subukan niyo sanang magkasundo ni Sarah dahil ayoko ng gulo dito sa pamamahay ko. Dagdag pa nga niya. As if namang may choice pa ba ako. Sige, mag-iingat ka. Ihintayin kita mamaya at gagawin ko ang magagawa ko na makasundo ko ang bagong katulong na pinapasok mo. Hindi lang nagsalita pa si Henry. Dahil ayaw na nga niyang pahabain pa ang pag-uusap, tagli naman nagmadali rin siya.
At manghalikan na nga sana ulit siya ni Jillian sa pisngi pero umiwas siya at diretso lang ang lakad palabas sa kusina. Nakaramdam naman ng si Jillian pero kinontrol na nga lamang din niya ang emosyon niya. Tumungo na nga rin si Jillian sa kwarto niya para magbihis dahil may gagawin pa siya. Lumipas ang mga araw at pansin na pansin naman ni Sarah ang pagkakaroon ng hindi magandang relasyon ni Jillian sa mga bata. Nung una, hindi niya ito pinagtuunan ng pansin dahil akala niya alam ito ni Henry. Ano ba? Ang kukulit niya! Nasaan na ba ang nagbabantay sa inyo? Umalis nga kayo sa harapan ko? Singhal nga ni Jillian sa triplets. Maliligo lang naman po kami sa pool, Tita Jillian! Sabi naman ni Damian. Kasalukuyan silang nasa likod ng bahay kung saan may swimming pool. May inaayos na presentation si Jillian sa laptop niya pero nadidistract siya sa triplets na naglalaro nga sa tabi ng pool. Abat, sumasagot ka pa talaga? Yun na ba ang natutunan nyo sa bago niyong katulong ha? Galit na sambit nga ni Jillian sa kanilapitan ng triplets at pinali si Damian sa puwitan. Sumasagot-sagot na kayo sa akin. Hindi kayo pinalaki ng daddy nyo na ganyan. Dagdag niya. Pinigilan naman siya ng dalawa pa na paluin si Damian. Tama na po, tita. Huwag niyo po kami saktan. Bitawan niyo po ang kuya namin. Isusumbong po namin kayo kay daddy. Napahinto naman si Jillian at napatingin kay Daniel. Anong sabi mo? Magsusumbong ka sa daddy mo? Subukan mo lang. Pagbabanta pa nga niya, saka pinali si Daniel sa puwitan at umiyak naman ang bata. Teka, anong nangyayari dito? Kulit na siguro naman ni Sarah nung makita niya ang pagpalo ni Jillian kay Daniel. Mabilis niyang nilapitan ng triplets at hinila palayo kay Jillian si Daniel. Ano bang nangyayari? Bakit mo pinapalo ang mga bata? Ano bang nagawa niya para saktan mo siya? Galit niyang tanong. Ang kukulit ng mga batang yan eh. Ano bang tinuturo mo sa kanila ha? Saka bakit ka ba nangingialam? Wala pang patunay na ikaw nga talaga ang ina nila. Huwag ka nga ambisyosa. Singhal naman ni Jillian. Hindi ako ambisyosa. Inaalam ko lang ang buong nangyari dahil bata pa sila. Kailangan silang intindihin at normal lang sa kanila na magkulit. Normal lang din sa'yo. Nakampihan sila dahil nagpapasipsip ka. Bakit? Sa tingin mo ba makukuha mo ulit lahat ng sayo kung ikaw man ang tunay nilang ina? Masyado ka yatang nangangarap ng gising. Nagugulahan naman si Sarah sa pinagsasasabi ni Jillian. Ano bang sinasabi mo, Jillian? Bakit parang nanginit-init ang ulo mo sa akin? Di ba half-sister mo ko, sabi nga ninyo? Kung ako man talaga si Sarah? May nagawa ba akong masama sa'yo o sadyang insecure ka lang? Palaban naman ang sumbat ni Sarah. Napasinghal si Jillian. Ha? Ang kapal mo! Sigaw ni Jillian sa kamabilis na hinablot ang buhok ni Sarah. Hindi naman nagpatalo si Sarah at gumanti rin dahil sawang-sawa na nga talaga siya na inaapi siya. Mami! Bitawan mo po ang mami namin! Paulit-ulit namang sabi ng triplets at pilit na pinapalayo sina Sarah at Jillian sa isa't isa. Pakilamera kang babae ka? Bumalik ka na nga sa pinanggalingan mo. Hindi ka nababagay dito sa pamamahay ni Henry. Wala akong ginagawang masama, Jillian. Bitawan mo na ako. Sabi mo ni Sarah. Teka, Diyos ko, ano nangyayari dito? Tumigil na nga kayo. Gulat namang sigaw na papalapit nga naman ng Leslie. Mabilis niyang inawat ang dalawa at buong pwersang pinaglayo sa isa't isa. Nagtagumpay rin naman si Manang Leslie na naiwalay nga ang dalawa. Ano bang nangyayari sa inyo? Dadaanin niyo na lang ba talaga sa sabunutan ng lahat? Pwede naman sigurong pag-usapan niyo muna ang lahat. Pagsabihan niyo yung babae na yung Manang, turuan niyo naman na lumugar dito sa bahay. Dahil nakala mo kung sinong umista. Wala naman po akong kasalanan, Manang eh. Nadatnan ko lang po kasi siya na pinapali yung mga bata. Pwede naman po siguro silang kausapin muna ng mahinahon, di ba? Dahil makikinig naman sila. Depensa naman ni Sarah. Napabuntong hininga na nga lamang si Manang Leslie. Kumalma muna kayo at pag-usapan to. Tinatakot yung mga bata.
Kahinahang pagpapakalma na nga lamang ni Manang Leslie. No, kasalanan niya yan. Nakakairita kayong lahat. May patiling sabi pa nga ni Jillian sa kinuha ang laptop niya at pumasok sa loob ng bahay. Agad naman sinuri ni Sarah ang katawan ng triplets kung ayos lang ba ang mga to. Ayos lang po kami, Mami. Medyo masakit lang po yung puwet ko. Sabi pa nga ni Daniel, saka pinahiran nga ang luha niya. Madalas ba kayong pinapalo ni Jillian? Usisa pa nga ni Sarah. Minsan lang po kapag hindi namin po maiwasan na makalapit po sa kanya. Makukulitan po siya sa amin kahit wala naman po kaming ginagawang masama. Sagot naman ni David. Alam ba ito ng daddy niyo? Hindi po, Mami. Ayaw rin po kasi namin napagalitan kami. Sagot naman ni Damian. Tinignan naman ni Sarah si Manang Leslie. Nakikita niyo rin po bang pinapalo ni Jillian ng mga bata na walang sapat na dahilan? Pamuusisa nga nito. Napabuntong hininga naman si Manang Leslie saka tumungo-tungo. Sinubukan ko namang magsabi kay Henry pero ako naman yung nagiging masama dahil may rason palagi si Jillian. Magaling magpanggap. Binabantayan ko naman ng gusto ang triplets dito sa bahay pero minsan kasi lumalabas sila at inuutusan ni Jillian si Mr. Kim kaya hindi ko rin alam kung pinapalo niya ba sila kapag nakatalikod kami. Hindi rin kasi nagsusumbong ang mga bata. Sagot nga niya. Binalik naman ni Sarah ang tingin sa mga bata at ngumiti. Huwag kayong magalala. Hindi ko hahayaan na mapalo niyo pa kayo ulit. Hindi na ako alis sa tabi niyo. Gusto niyo bang maligo sa pool? Sasamahan ko kayo. Pang-aano na nga lamang nga sa mga to. Sabay naman na tumungo nga ang triplets. Humingi naman si Sarah ng towel kay Manang Leslie para sa kanilang lahat at snacks na rin. Bumalik din naman ang sigla ng triplets nang sabayan nga sila ni Sarah na maligo sa pool at nakipaglaro rin ito sa mga bata. Puno rin ng saya ang puso ni Sarah na para bang napupuno ng mga bata ang kulang sa pagkatao niya. Pinapangako niya sa sarili niya na habang nasa pamamahay pa nga siya ni Henry, aalagaan at poprotektahan niya ang mga to. Kinagabihan, salamat sa pagpapatulog mo sa mga bata. Pwede ba kita makausap? Biglang sabi nga ni Henry nang makapasok na siya sa kusina kung nasan si Sarah na umiinom ng tubig. Oo naman. Ano bang gusto mong pag-usapan? Napatingin naman si Sarah sa isang envelope na nilagay nga ni Henry sa mesa. Sinabi nga pala ni Jillian ang nangyari kanina. Ang pangit tignan kung ipagpapatuloy niya ang pagbabangayan lalo na't nasa harapan ng mga bata. Walang kasalanan ng mga bata. Hindi talaga siya nahiya at nauna nang sabihin sa'yo? Mas paniniwalaan mo ba siya kaysa sa mga anak mo? Naiinis na nga na sa Agisara dahil pakiramdam niya pinagtutulungan siya ng mga ito at hindi niya sigurado kung may laban ba siya o wala. Napabuntong hininga na nga lamang si Henry. Naiintindihan kita at hindi ko kinakampihan si Jillian na sa loob na ng envelope na yan ang resulta ng DNA test. Bago mo buksan, sagutin mo muna ang tanong ko. Anong gagawin mo kung positive ang lumabas na resulta? Tanong pa nga niya. Gusto mo bang sagutin ko yan ng totohanan at walang halong kasinungalingan? Pabalik na tanong naman ni Sarah. Hindi naman sumagot si Henry at hinintay lang ang susunod na sasabihin ni Sarah. Kukunin ko kung ano ang dapat sa akin at gagawin ko lahat para maalala ko lahat ng nakalimutan ko. Lalo na't naniniwala ako sa sarili ko na hindi ako basta-basta umalis doon. Kung sawa na ako sa'yo, o kaya hindi na kita mahal, hindi yung sapat na dahilan para umalis ako dahil hindi ko kailanman iiwan ang mga anak ko. Kinuha naman ni Sarah ang envelope at agad itong binuksan para makita ang papeles na resulta ng DNA test nila ng triplets. Binasa ngayon ng tahimik at nang makitang positive na nakalagay sa ibabang bahagi ng papeles na ibaba niya to. Teka, totoo ba to? Anak ko nga ang triplets? Hindi makapaniwalang tanong na kay Henry. Yan ang sinasabi ng resulta. Kinuhanan ko na rin ng fingerprints. Nag-match nga sa asawa ko.
Ikaw nga si Sarah Fernandez. At dahil kasal tayo, Sarah Fernandez Jones ang buong mong pangalan. Sagot naman ni Henry. Unti-unti namang tumulo ang luha sa mga mata ni Sarah. Kailanman, hindi nga siya kinabahan o natakot sa magiging resulta ng DNA test. Dahil pakiramdam niya, talagang anak niya ang triplets, lalo na nitong mga nakaraang araw, napalapit talaga siya ng gusto sa mga to. Ako nga ang mami nila, pero hindi ko man lang sila maalala. Ang sama-sama ako dahil naiwan ko sila ng ilang taon at hindi man lamang ako nagpumilit na bumalik. Umiiyak na sambit ni Sarah. Inilagay ni Henry ang cellphone niya sa mesa, sa harap ni Sarah. Nandiyan ang huling text message mo sa akin at may voice record din na sinasabi mong makikipaghiwalay ka na sa akin. Pinaimbestigahan ko yan. Dalawa ang pwedeng katotohanan sa mga ebidensyang yan. Una, ikaw talaga ang nag-text at magsalita sa recording. Pangalawa, kinuha sa'yo ang cellphone mo at ginaya lang ang boses mo. Kung ang pangalawa ang sagot, sinong gagawa ng bagay na yun sa'yo? Seryosong sabi naman ni Henry. Napatigil naman si Sarah at inilalang mga sinasabi ni Henry. Pinilit niyang hukayin sa isip niya ang kahit maliliit lang na detalye na makakatulong nga sa kanya na makaalala. Matapos ang ilang sandali, ay unti-unti naman nang may malabong imahe na nakikita ito. Napapikit na nga lamang si Sarah at napahawak sa ulo niya nang bigla itong sumakit ng husto. Ano nangyayari? Nakakaalala ka na ba? Natatarantang tanong naman ni Henry, sabay lapit kay Sarah. Napahawak naman si Sarah sa braso ni Henry nang unti-unti siyang nanghihina dahil sa malalabong imahe na nakikita niya. Ilang sandali lang, hindi na rin niya nakayanan ng sakit at nawala na nga ng malay. Agad naman siyang kinarga ni Henry at dinala sa pinakamalapit na ospital. Nagising si Sarah at bumungad sa kanyang triplets na nag-aalala ng gusto sa kanya. Mami, ayos lang po ba kayo? Mami, may dala po kaming fruits para po sa inyo. Daddy, gising na po si Mami. Sunod-sunod na saad nga nila Damian, David at Daniel. Agad naman na lumapit nga sa kanila si Henry na nakaupo sa sofa sa isang sulok at nilapitan niya si Sarah at nang makita nga niya na may malay na ito, agad naman siyang tumawag ng doktor. Ayos na ako mga anak. Pasensya na kung pinagalala ko kayo ah. Nangiting sabi pa nga ni Sarah. Napaiyak na nga lamang si Daniel at niyakap siya. Totoo po bang sinabi po sa amin ni Daddy na kayo po ang tunay naming mami? Hindi naman po nagsisinungaling si Daddy, hindi po ba? Hinaplos naman ni Sarah ang buhok ng anak. Oo, ako ang tunay ng mami. Sana mapatawad niyo ako sa pag-alis ko noon mga anak ha. Pasensya na po, wala akong maalala. Hindi agad ako nakabalik sa inyo. Naluluwa pa nga niyang sambit. Ayos lang mami, ang mahalaga po bumalik pa rin po kayo. Sabi naman ni Damian. Niyakap niya ni Sarah ang triplets at niyakap din niya ang mga ito pabalik. Matapos ang ilang sandali bumalik na nga rin si Henry na may kasamang doktor. Sinuri naman ito si Sarah. Stable na ang kalagayan niya. At kaya siya nawala ng malay dahil siguro sa stress and panic. Pwede na siyang lumabas anytime kung kailan niya gusto. Kailangan na lang niya ng pahinga sa bahay niyo. Pagbabalita pa nga ng doktor. Nagpasalamat naman si Henry sa doktor at umalis na rin. Kamusta ang pakiramdam mo? Kung hindi ka pa maayos, pwede tayong manatili dito hanggang sa gusto mo. Tanghali na. At ngayon ka lang nagkamalay. Baka mapano ka kapag umalis ka agad tayo. Sabi naman ni Henry kay Sarah. Saglit na napatigil niya si Sarah nang parang tumulong nga ang puso niya nang naramdaman ang concern ng lalaki sa kanya. Ayos na ako at ramdam ko na rin naman na bumabalik ng lakas ko. Masyado lang yatang pinilit na makaalala kaya yun ang nangyari sa akin. May naalala ka na ba? Kahit konti lang? Pangusisa naman ni Henry. Umiling naman si Sarah. Hindi ako sigurado eh. Malabo pa talaga yung mga image na naalala ko pero kapag malinaw na, ikaw kaagad ang una kong pagsasabihan syempre. Tumango naman si Henry
at inutusan nga si Mr. Kim na bumili ng makakain nila sa tanghalian. Kaagad din naman itong sumunod. Makalipas ang ilang oras ay nagpumilit man si Sarah na umuwi na nga, kaya wala na nga rin nagawa pa si Henry kundi iuwi siya. Ngayon, alam na nga ni Sarah ang totoo, gagawin niyang lahat para mabalikan ang dati niyang naiwan. Sisiguraduhin niya na mababawi niya lahat ng nawala sa kanya. Lalo na ngayong nakakaalala na nga siya pero wala pa nga siyang balak na sabihin lahat kay Henry. Maghahanap pa siya ng tiyempo, tamang pagkakataon at ebidensya sa lahat ng mga nakikita niyang pangyayari. So, nandito na pala ang mahal na prinsesa. Ang arte naman, may pa-stress-stress ka pang nalalaman? Saan ka naman stress? Sa pagiging sampid mo dito? Bungad na tanong nga ni Jillian na nakataas pa nga ang kilay nang makapasok nga sa Sarah sa sala ng bahay ni Henry. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Lumabas ng resulta ng DNA test at ako nga talaga ang tunay na mami ng mga bata. May karapatan ako dito sa bahay lalo na't kasal pa kami ni Henry. Asawa niya ako. Seryoso at matapang na sabi naman ni Sarah. Tumawa naman ng sarcastic si Jillian. Correction! Ex-wife ka na. Nakahanda na rin kaya ang divorce papers niyo at kailangan mo yung pirmahan kung gusto mong makuha ang karapatan sa triplets lalo na't ako ang naging guardian nila matapos mo silang iwan. Ani pa nga nito. Hindi naman nagsalita si Sarah at naglakad na nga lamang papunta sa guest room kung saan siya matutulog. Sumama naman ang pakiramdam niya. Buti na nga lamang andun ng triplets at sinamahan siya. Talagang bastos ang babaeng yun. Nakakainis. Ano naman kung siya ang mami ng triplets? Anong say-say nun kung wala naman siyang maalala at ikakasal na rin tayo? Singhal pa nga ni Jillian, sabay tingin kay Henry. Hindi mo naman ba ako ipaglalaban ni Henry? Dagdag pa nga niya. Kailangan ko ba talagang sagutin yung tanong mo, Jillian? Alam naman natin pareho na tinanggap lang kita bilang fiancé ko dahil sa pagmamakaawa ng dad mo sa akin. Ang pangit isipin na ikakasal ako sa half-sister ng asawa ko, lalo na't wala naman akong nararamdaman talaga sa'yo. Kung gusto mo naman manatili dito, ayusin mo ang ugali mo. At kahit ayaw mo, subukan mo pa rin lahat para makasundo mo si Sarah, pati ang triplets. Napakunot mo si Jillian. Teka, sinasabi mo ba na may nararamdaman ka pa para kay Sarah kahit na iniwan ka niya noon? Kayo ng mga anak mo? Tatanggapin mo na lang ba siya basta-basta? Paano kung iwanan na naman kayo? Problema ko na yun, Jillian. Hindi mo kailangan makailam sa bagay na hindi mo naman dapat pinapakailaman. Ang kailangan mo lang gawin, kumilos ng tama at subukang ayusin ang ugali mo para kahit papaano maging disente naman ang dating mo. Seryosong sabi nga ni Henry. Sa kanilang pasan nga, si Jillian at tumungo sa kwarto niya. Napangiti naman si Jillian dahil sa inis na nararamdaman niya. Lumipas ang mga araw at masaya-masaya naman si Sarah. May ibigay ang buong atensyon niya sa mga anak niya. Minsan naman, nakikibonding din si Henry sa kanila pero syempre, hindi naman mawawala doon ang pakialamerang si Jillian na hindi tinantanan nga si Sarah. Manang Leslie, ito na nga po pala yung list ng mga kakailanganin po sa birthday party ng kambal sa susunod na linggo. Kayo na pong bahalang mamili at sasama naman po si Mr. Kim sa inyo para may katulong po kayo. Nangiting sabi nga ni Sarah kay Manang Leslie na kasalukuyang naglilinis sa tabi ng pool. O sige iha, walang problema. Ako nang bahala dito. Sabi na lamang ni Manang Leslie. Sabi nga, paharang-harang sa daan eh. Masungit na sambit pa nga ni Jillian at sinadyang banggain si Sarah. Nagulat naman si Sarah dahil sa malakas sa pagkakabangga nga ni Jillian sa kanya. Halos mahulog na nga siya sa pool pero bago yun mabilis namang nahawakan niya ang braso ni Jillian. Kaya silang dalawa ang nahulog sa pool. Tulong! Tulungan niyo ako! Hindi ako marunong lumangoy! Sigaw pa nga ni Jillian habang pinipilit na umahon sa tubig ng pool. Si Sarah naman, nakaahon na at nasa gilid niya ng pool. Naku, baka malunod siya iha, hindi mo ba tutulungan? Natatarantang tanong pa nga ni Leslie.
Iabot niyo na lang po sa kanya yung panlinis ng swimming pool, Manang. Ipahawak niyo po sa kanya. Saka niyo po hilain. Siya naman po ang nagtangkang tumulak sa akin pero kapag nagantihan sablay naman pala. Tanging sabi na nga lamang ni Sarah, saka tumayo na at pumasok sa loob ng bahay para makapagbihis. Napakamot na nga lamang si Leslie sa batok niya at ginawa ang sinabi ni Sarah. Nakakapit na nga rin naman si Julian sa mahabang panlinis ng pool kaya agad siyang nahila ni Manang Leslie papunta sa gilid at nakaahon din. Nakita niyo ba yun, Manang? Muntik pa akong malunod dahil hinila niya ako. Ang sama-sama talaga ng babae yun. Hindi siyang kapatid ko. Baka niloloko lang niya tayo at ginaya niyang DNA test result. Naiinis pa nga na saad nga ni Julian. Saad naman naman ng Leslie? Pero, ikaw naman talaga ang naunang bumangga sa kanya, Julian eh. Nakita ko rin yun. Hindi lang siguro niya sinasadyang nahila ka rin. Mukhang hindi rin naman nakakagawa ng masama si Sarah kung hindi siya inuunahan. Napatuloy na nga lamang sa inis si Julian. Kasalanan ko bang paharang-harang siya sa daan? Singal pa nga niya, saka tumayo at nagmamaktol na naglakad papasok sa loob ng bahay. Napabuntong hininga na nga lamang si Manang Leslie. Wala siyang kinakampihan sa dalawa noon, pero sa nakikita niya ngayon, talagang ang may mas mali ay si Julian. Hinihiling niya na sana bumalik na ang alaala ni Sarah ng tuluyan para malagay na nga sa tamang lugar si Julian. Anong ginagawa mo dito? Tanong nga ni Henry. Napatingin naman si Sarah sa nagsalita at nakita nga si Henry sa may pinto ng kwarto nito. Sa loob kasi siya ng kwarto ni Henry. Sa pagkakaalam niya ay hindi pinapapasok ni Henry si Julian sa loob at mukhang alam na nga niya kung bakit. Nakadikit pa rin kasi ang wedding picture nila sa dingding ng kwarto at may mga gamit pa nga siya dito na hindi inaalis ni Henry. Kailangan ko bang magpaalam para makapasok sa kwartong to? Pabalik namang tanong ni Sarah. Gumuhit naman ang pagkagulat sa mukha ni Henry. Nakakaalala ka na ba? Kung ganoon, iniwan mo ba talaga ako? Kami ng mga bata? Tanong nga niya. Dahan-dahan namang itinaas ni Sarah ang kamay niya at hinawakan ng kaliwang pisngi ni Henry. Nanatili naman si Henry sa posisyon niya at nakatingin lang kay Sarah na puno ng pagtataka ang muka. Hindi kita iniwan, Henry. At hindi kita iiwan. Alam ko na kahit may hawak kang ebidensya, may tiwala ka pa rin. Nangako tayo sa isa't isa na magiging tapat palagi at magiging matatag kahit anong mangyari. Dahil tatag at pagmamahal ang kailangan ng isang pamilya. I'm sorry kung natagalan mo na akong bumalik. Pasensya ka na kung nakalimot ako. Nakahulog ang sabi pa nga ni Sarah. Hindi naman napigilan ni Henry ang maging emosyonal at napaluhan na nga lamang. Akala ko, hindi ka nababalik, Sarah. Tiniis ko ang walang katapusang lungkot at umaasa na babalik ka. Bulong nga niya. Nandito na ako, Henry. Hindi na ako mawawala sa tabi niyo ng mga anak natin. Kahit malayo man ako ulit, sa hindi inaasahang pangyayari palagi ko pa rin sisikapin na makabalik sa inyo. Dahan-dahan namang tumungo si Henry. Unti-unti niyang inilapit ang mukha niya kay Sarah hanggang sa maglapat ngayong mga labi nila. Napapikit naman si Sarah at iginapos niya ang mga braso sa leeg ni Henry. Nagsimulang gumalaw ang labi ni Henry at gumanti naman si Sarah. Matapos ang ilang sandali, naramdaman na nga lamang ni Sarah ang malambot na kama sa likuran niya. Namalayo na nga lamang din nila na wala naman silang saplot pareho. Henry, bulong nga ni Sarah at napasinghap nga ng bumaba ang halik ni Henry sa kanya. Pababa ng pababa hanggang sa napahawak na nga lamang si Sarah sa ulo niya at napapikit sa naramdamang magkahalong kiliti at sarap. Mahal pa rin kita, Sarah. At hindi nagbabago yun. Bulong nga ni Henry sa tenga niya. Bago pa makapagsalita si Sarah, nakaramdam na nga siya ng pagkabaon ni Henry sa kaloob-looban niya. Dahan-dahan nga siyang bumayo hanggang sa pabilis nga. Nagpabaling-baling naman ang ulo si Sarah at hindi alam kung saan haharap. Kalaunan ay pareho na nga rin nilang narating ang sukdulan. Nasundan pa nga ng ilang beses
ang ginagawa nila hanggang sa napawagod na nga sila at nakatulog na magkatabi. Samantala kinabukasan, Henry, tulog ka pa ba? Kumising ka na dahil may date pa tayo today, diba? Sambit naman ni Jillian matapos kumatok sa pinto ng kwarto ni Henry. Wala naman siyang narinig na sagot, kaya hinawakan niya ang doorknob. At nang makitang hindi nga ito nakalock, binuksan niya naman ito. Pumasok si Jillian sa loob, gulat na gulat, nang makitang magkayakap sina Henry at Sarah sa kama. Mga walang ya kayo? Mga taksil! Niloloko niyo lang ako! Sigaw nga ni Jillian sa kamabilis na lumapit kay Sarah at hinila ang buhok nito. Malandi ka talagang babae ka. Sinuka mo na nga